So, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Binibining Maria Larigodon, ang naatasang magtalakay ng mga uri ng magazine. FHM Magazine o For Him Magazine. Noong kasagsagan nito, ang FHM ay kinilala bilang isa sa nangungunang magazine para sa lalaki. May mga eksperto, sikat na personalidad at credible na sources sa mga artikulo nito. Hindi lang ito tungkol sa kababaihan, ito rin ay naglalaman ng praktikal na nakaalaman gaya ng fashion tips, work advice, fitness routines, at psychological insights sa pag-ibig at pakikipagrelasyon. Dahil sa sensitibong paksa nitong tinatalakay tulad ng sexualidad at emosyon ng lalaki, naging daan ito para sa mga lalaki na maging bukas sa pagtalakay ng mga karaniwang itinatago o ikinahihiya nilang damin o issue. Ang estilo ng FHM ay dineretsahan, makabago at madalas ay may halong biro o katatawanan, kaya mas madali para sa kalalakihan na i-relate ang sarili at magpahayag ng saloobin. Cosmopolitan Magazine o mas kilala bilang Cosmo ay isang international na magazine na nakatuon para sa kababaihan. Unang inilathala noong 1886 bilang isang pampamilyang magazine. Kalaunan ay naging tanyag sa buong mundo bilang isang modernong lifestyle magazine para sa mga kababaihan. Ang Cosmopolitan ay isang magazine pangkababaihan na layuning bigyang kaalaman, aliwin at bigyang lakas ang kababaihan. Sa pamamagitan ng artikulo nito, nagiging mas bukas ang mga babae sa pag-unawa sa sarili nilang pangangailangan at karanasan, mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamalalim na issue. Ang Good Housekeeping ay isang magazine para sa mga ina na nagbibigay ng praktikal na kaalaman at inspirasyon upang mapadali ang kanilang mga responsibilidad sa tahanan. Layunin nitong tulungan ang kababaihan na maging mabisa, maasikaso at mapagmahal na may bahay at ina, sa kabila ng kanilang abalang araw-araw na buhay. At ang kadalasan pong nilalaman nito ay tungkol sa time management tips para sa mga working moms, housekeeping tips, paglilinis, pag-oorganisa o dekorasyon, at health and wellness sa buong pamilya at iba pa. Yes Magazine. Ang nilalaman nito ay showbiz news, buhay ng artista, larawan, interview, at aliwan. At layunin naman nitong magbigay ng eksklusibo at detalyadong balita tungkol sa celebrities. Ang target naman po nitong mambabasa ay mga taga-subaybay ng showbiz, kadalasan ay mga kababaihan. Metro Magazine. Ang nilalaman nito ay fashion, beauty, lifestyle, celebrity futures, at women empowerment. At layunin naman nitong ipakita ang modernong estilo ng kababaihan at itaguyod ang fashion at elegance. Ang target naman po nitong mambabasa ay kadalasan ay kababaihan, lalo na interesadong maging fashion forward. Candy Magazine. Ang nilalaman ng magazine na ito ay teenage life, friendships, love, school tips, beauty, at pop culture. Layunin din nitong gabayan ang kabataang babae sa mga isyu ng adolescence. At ang target naman po nitong mambabasa ay teenage girls at high school students. Men's Health Magazine. Ang nilalaman naman nito ay fitness, health, nutrition, mental wellness, sex, at career tips. Layunin naman nitong hikayatin ang kalalakihan na maging mas malusog, mas confident, at well-rounded. Ang target naman po nitong mambabasa is kalalakihan, young professionals to adults. T3 Magazine. Ang nilalaman naman po nito ay technology, gadget, or reviews po sa mga smartphones, laptop, home, at iba pa. At ang layunin naman po nito ay magbigay ng impormasyon
at reviews tungkol sa makabagong teknolohiya. At ang target naman po nitong mambabasa is tech enthusiasts, gadget lovers, at mail readers at iba pa. Entrepreneur Magazine. Ang nilalaman po nito is business tips, success stories, marketing, finance, at startups at iba pa, at layunin naman itong bigyan ng kaalaman at inspirasyon ang mga nais magnegosyo o may negosyo na, at ang target naman itong mambabasa ay business-minded individuals at aspiring entrepreneurs at iba pa. Ang mga magazine ay inilalathala upang tugunan ang iba't ibang interes, pangangailangan at lifestyle ng mambabasa. Bawat magazine ay may tiyak na layunin, nilalaman at target na audience. Bawat isa ay may natatanging nilalaman at nagtuturo, naglilibang at nagbibigay gabay para mas magaan, mas matalino at mas makabuluhang pamumuhay. Yun lamang po at maraming salamat.